Mga kwentong maghahati ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. From delivering orders on the streets to delivering history on the track, kilalanin si Zedric Ivan Honorica. Sa edad na 21, ginulat ng dating delivery rider ang Philippine cycling scene matapos niyang basagin ng halos 2 dekadang national record sa men's elite sprint sa Asian Cycling Confederation Track Championships. Pero ang mas nakakamangha, ginamit niya ang kanyang simpleng bisikleta. Halos kapareho ng ginagamit niya sa pagde-deliver ng pagkain para makipagsabayan sa mga world-class athlete na high-end ang equipment. Isang kwento ng diskarte, lakas at determinasyon. Ngayon makakasama natin sa Match Point. Hi Cedric! Welcome to Match Point. Pwede bang batingin ating viewers? Hello po sa mga viewers and sa mga sumusuporta rin po. And Okay Cedric, unang-una congratulations sa Thank you pagtala po. ng bagong world record. Pwede mo ba ibalik sa amin kung ano yung nangyari? Ano yung naramdaman mo nung na-realize mo na-break mo na yung almost 20 years na national record? so ayun po, nung time po na kasi po nung gabi po, alam na namin na yung may numbers na po kaming i-beat, so yung national record nga po. Then yung time po na binitawan na po ako kasi nga po ako yung una and then dahil nga po ako yung una, may pressure po talaga na i-beat yung time na yan. And then nung nakita ko po yung time ko nung na-beat ko na yung national record, po, natuwa po talaga ako. So, kumbaga, target mo talaga, ang record mo ay 10.865 seconds. Yes, po. Target mo talaga siya or nagulat ka rin sa performance mo? Nung gabi po, target namin sana, yung parang kung hindi man kami mag-qualify ni Kuya Luke, yung kasama ko pong isang Philippine team pa rin, na hindi man kami makapag-qualify, at least ma-beat lang namin yung national record. And ayun po, nagawa po namin. Pero sa tingin mo, itong pag-beat mo ng national record, ano ba yung big factor? Bakit mo siya nagawa? Siguro po yung yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito and medyo malayo-layo na po kami. Then ayun po, nilaban ko na lang din po talaga nung time na. Okay, so ito na-mention mo na ang nasa gitna natin, ang mismong ginamit mo nung competition kung saan na-break mo ang national record. Yes po. At totoo ba na ito rin yung gamit mo nung nagde-deliver ka pa? Yes po. So pwede mo kaming kwentuhan kumusta na yung storya nyo nitong bike na to? Nung una po talaga, ginagamit ko po siya pang delivery, and then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. And Okay, so pwede mo bang sabihin ano yung mga kailangan mong i-modify para makipagsabayan sa mga high level? so yung priority ko lang pong i-upgrade is yung wheels para once na nag-cadence na po ako, yung nagbabike is mas malambot din po siya padyakan. Ayun po. Pero syempre, nung dumating ka dun sa competition, mga katabi mo, kita mo yung mga bike, mga world class talaga. Hindi ka ba parang natakot, kinabahan, or naging motivation mo pa ba yun? Mas more on naging motivation po kasi syempre, nandun na po ako kumbaga wala nang balikan to, so parang ilalaban ko na lang din po. And then, ayun po. And sa tingin mo ba, gaano ba kahalaga yung equipment at saka yung diskarte sa race? Kasi parang ikaw halo di ba? Kasi kung equipment lang pag-uusapan, for sure, advantage yun ng ibang mga kalaban mo. So, kung nabigyan lang po sana kami ng mas maayos na suporta, and then mas maayos na equipment, so parang feel ko mas kaya ko pang babaan yung time ko, and then at the same time makapag-qualify po sa match sprint. So, kumbaga, parang you can do more, Yes po, given na kung meron ka pang mas magandang equipment. Yes po. Okay, pero ito, pwede mo makamagkwentuhan kung paano ka naman nakapasok sa cycling? So, ayun po. Nakita ko lang din po sa post ng kaibigan ko na may magkakaroon daw po ng power test and recommendation para sa track sa Tagaytay. Then, may kaibigan po ako na
malakas po talaga siya mag-bike. And then, ayun po, tinake namin yung opportunity. And then, kaso nga lang po, ako lang po yung nag-qualify. Kasi, mababa po yung naging power test niya, yung max power niya. And then, nag-second po ako sa lahat na nag-max power. And then, ayun po, naging inimbitahan pa ulit kami para syempre, baka sabihin po kasi, Chamba, ganito, ganyan. So, bale, 2 beses po kaming tinake pa. And then, ayun po, nag-perform pa rin ako ng maganda. At ayun po, isa po ako sa mga naimbitahan mag-training sa Tagaytay. Ayun. Okay, pero para sa kaalaman ng lahat, si Zedric ay student Yes po. and dating delivery rider and nagtitrain sa cycling. So, pwede mo bang share sa amin kung paano yung transition or paano mo na pagsasabay yun? After school po kasi, after school, mag-deliver po muna ako. And then, after delivery, sisingin ko po yung ensayo ko. And then, ayun po, napapagkasya ko naman kasi more on college naman po is parang medyo konti na lang din po yung time sa school. And then, ayun po, mas nakakapag-ensayo pa rin po ako. Pero itong pagiging delivery rider mo, connected pa rin ba siya sa sa pagbibisikleta mo? Nung una po, hindi siya connected. Pero more on, dun po nagsimula eh. Kumbaga, yun po yung naging starting point ng pagre-racing ko. And then, ayun po, parang naging motivation ka na rin siya. Okay. Pero, before ka pa sumali sa ACC, meron ka na bang coach or may nagtitrain na ba sa'yo? Nung una po, wala po talaga. Self-trained lang po ako. And paano binago ng competition yung buhay mo? Like, after breaking the national record, ano nang nangyari? So, as of now po, may marami na po nag-approach na magbigay ng suporta. And then, ayun po, hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team. So, para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Okay, let's talk about that. Yung eagerness mo para makapasok sa national team. Kasi of course, sumalang ka sa ACC representing the Philippines. Yes po. Pero gaano ba kahalaga sa'yo na ipadala sa ibang bansa representing the Philippines pa rin? So, ayun po, masaya po ako na naging part ako ng national team nung nakaraang ACC. And then, mas masaya po ako lalo kung magiging part pa rin po ako ng national team, knowing na sa abroad na yung magiging laro. Then, ayun po, masaya ako na maging part ng Philippine team, tsaka may represent yung national team. Ayun po. Pero nung time ba na yon sa ACC, yung alam mong Pilipinas yung dala mo, ano bang pakiramdam? Masaya po, lalo na yung may mga pumupuntang mga nakabisikleta na mga random na Filipinos. And then, pag nakikita kami, nagpapapicture sila. And then, ayun po, masaya na hawak-hawak po namin yung Pilipinas. Okay, and ito, sa tingin mo, nasan ka na ba ngayon? Sa, kumbaga, 100% na pagiging part ng national team, yung progress mo ba? Nasaan na siya? So, feel ko po mga nasa 60 po siguro. Knowing na kahit may national record holder po. 60? Nasa 60 So, paano ba yung process nun? Ano ba yung kailangan mong gawin? Sabi po kasi ni Coach Hill, may recommendation daw po. And then, ayun po, hoping na ma-approve na yung sa naging recommendation. Kasi ako po, isa po ako sa naging top performer nung ACC. So, parang ayun lang po yung nagkaroon ako ng mas chance na makapasok as Philippine team po ulit. Okay. So, ito, sa tingin mo, nabanggit mo kanina, from no one, tapos ngayon nakabreak ka ng national record. Ano ba yung message na sinasabi nito pagdating sa estado ng cycling sa Pilipinas? So, yung message po is parang hindi natin talaga alam kung ano yung desisyon ng Panginoon sa atin eh. So, parang tuloy lang natin kung ano yung gusto natin. Hindi naman natin alam kung ano rin po yung magiging patutunguhan nun. Then, ayun po, na-overwhelm pa rin ako kasi napakabilis po ng pangyayari. So, parang 1 year pa lang din po ako sa cycling scene. And then, ayun po, naka-break na rin ako ng national record. Ayun. And for sure, maraming mga kabataan na makaka-relate dyan. Ano namang tip mo sa kanila? Ano namang message mo? So, ang message ko sa inyo is ituloy nyo lang yung kung ano yung gusto nyo at pagpatuloy nyo lang hanggat wala naman kayong ginagawang masama. And then, ayun, kahit boring yung buhay na kung ano yung tinatahak nyo, so ituloy nyo pa rin. And then, always pray lang.
Ayan. Eto, Zedric, syempre, nakita nga natin yung transition mo. Pero sa tingin mo, ano ba yung pinaka natutunan mo sa life and of course sa pagiging athlete na rin? Yung pinaka natutunan ko po kasi sa sa buhay is yung buhay po talaga is unfair. So nasa sa atin na lang din po kung paano tayo mag-react eh. So ayun po, ayun nga po, sa part pa lang na parang kulang na yung support na natatanggap ng Philippines. So parang hindi na po natin kailangan parang magreklamo eh. Kumbaga nandun na tayo, so ituloy na lang Gawa natin. ng paraan. Yes po, gawa na lang ng paraan. Pero na-mention mo na nga na kulang yung support na natatanggap ng Philippines. Ano pa ba sa tingin mo yung kailangan gawin para mas mapagyaman pa tong sport na to? When it comes to cycling po kasi parang napakababa pa ng ng suporta ng Pilipinas. So parang ngayon pa lang din po kasi lumalabas talaga yung suporta ng Pilipinas. Lalo na po may ginaganap ngayon na Tour of Luzon and then dinadayo na tayo ng mga tagaibang bansa. And ayun po, mas nakakatuwa lang din na ganun po nangyayari. More on umiingay na yung cycling ngayon sa Pilipinas. Ayun. And ngayon bilang ikaw, nagkaroon ka na ng platform. Sa tingin mo, ano yung magagawa mo at matutulong mo to support the Philippine cycling community? So, ayun po, dahil nga po nagkaroon ako ng kahit onting pangalan sa cycling. So, parang, ayun po, pinupush ko na po na maipagpatuloy pa yung suporta ng Pilipinas sa cycling. So, napakarami po kasing deserving na mga siklista talaga. Hindi lang ako. So, ayun po. Sana po masuportahan pa kami. Okay, Zedric, pwede ba naming malaman what's next for you? Ano ba yung mga susunod mo pang sasalihan na tournament? So, as of now po, sabi po ni Coach Wewen, more on magro-road daw po muna kami. Dahil nga po, knowing na wala pang mga laro sa Velo, sa Tagaytay, so papasukin din po namin yung road cycling. And ayun po, lalaro po kami sa mga tune-ups or sa mga malalaking events po. Ayun. Okay, good luck sa'yo, Cedric. Thank you po. Thank you so much. Thank Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Okay po. Dahil meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode ngayon, ang laro natin ay Route to Record Delivery Edition. Isang story-driven challenge kung saan dadaan si Zedric sa iba't ibang delivery routes. Pero bawat route ay may twist na parallel sa race situation. Okay, para siyang minigame plus storytelling plus mindset reveal na rin in one. Okay, ready ka na, Zedric? Paano mo Okay, po ito? clear? Ayan na ang map. Sige, kunin mo lahat. Ayan. Ay, lahat. Okay. Okay, bunot ka. Bunutin mo ang checkpoint 1. Check po na. Yes. Okay, checkpoint 1. Anong nakalagay? Traffic jam. Traffic jam. Okay, Zedric, ngayon sasabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo bilang delivery rider. Ano ang diskarte mo? So, Kapag rush hour at hindi gumagalaw ang daan. as a delivery rider po, syempre po, susunod ako sa rules sa daan. So, if traffic, naka-red light naman, so hindi ko po muna ipipilit. And then, kung hindi naman talaga red light, so singit-singit po ako as a delivery rider. Kasi nga po, as a delivery rider, may time po din po kami na sinusunod kung time arrival. And ayun po. Okay. As a racer naman, kung na-stuck ka sa gitna ng pack, paano ka lalabas? What do you mean by pack po? Yung isang bultuhan ng mga biker. Okay po, Oo. peloton. Paano ka lalabas doon? Parang traffic din, pero Okay sa po. cycling. So, ayun po, more on hahanap po ako ng kung saan pwede at saan libre na maluwag na daan. And then, if ever na makasingit ako doon, ayun po, doon po ako lalabas po. Okay, next checkpoint, number 2. Biglang ulan. Okay, biglang ulan, malakas na ulan, madulas ang kalsada. Bilang delivery rider, tutuloy o hihinto? Bilang delivery rider po, hihinto po muna ako. And then, may sa part po naman ng pagdi-deliver, may pwede po kami makapag-message sa customers. And then, pwede po namin sabihin kung ano yung situation namin. And ayun po, naiintindihan naman po nila. Okay, so ingat pa rin talaga. Yes po. Safety first. Bilang racer, do you play safe or push harder? Play safe po. So, dahil nga po, kumbaga, kailangan ko po umuwi ng buo eh. So, Okay. hindi ko po kailangan makipag-anuhan talaga. Safety pa rin. Yeah, safety pa rin.
Okay, next checkpoint. Ayan, wrong address. Mali ang pinuntahan mo, sayang ang oras. As a delivery rider, paano mo binabawi yung oras mo? As a delivery rider po, binabawi ko po yung oras ko. Wait lang po. Okay lang naman po. Okay lang ah. Oh my God. Paano po ulit yung tanong? Parang... Mali yung address na napuntahan, so paano ka babawi? Mali yung nabigay. Paano ka babawi bilang delivery rider? Ano ba to? May message mo? Gaya kanina, may message mo, okay ganyan. po. Oo. Sa customer po ba? Okay po. Sa oras, para mas mapabilis din, ganyan. Okay po. So, ay po, pwede na po ba? So, as a delivery rider po, pag na wrong address, so ayun nga po, i-message po namin yung customer namin. And then, kung may, pag nalaman na namin yung yung tamang address, and then, malalaman din namin kung saan yung pwedeng shortcuts para mas mapabilis po yung pag-deliver. Okay, that's nice. Okay, bilang racer naman, kapag nagkamali ka ng move, paano ka babalik? So, pag nagkamali po ako ng move, so, ayun po, as a racer po kasi, kailangan po namin tiisin talaga. So, if ever man na may sira, so kung kaya pa namin talaga makabalik, babalik at babalik pa rin po. Ayun. Okay, checkpoint number 4. Last 5 minutes. Late ka na, kailangan mong humabol. As a delivery rider, sprint mode ka ba? Magmamadali. Yes po, kasi more on may sinusunod din po kasi kami na time. And then, pero safety first pa rin po habang bibilis lang po pagka safe talaga. So pag maluwag na po yung daan, ayun po. Okay, as a racer, ito na yung final na lap mo. Anong mindset mo? Yung mindset ko po is kakayanin ko to dahil malayo-layo na rin yung na tinakbo namin, and then titiisin ko na lang din po lahat ng kung ano yung kaya ko. Okay, last checkpoint. Bike problem. Okay, bike problem. May issue ang bike mo bago matapos. As a delivery rider, titigil ka ba o lalaban? As a delivery rider po, at bilang gamit tong bike ko, titigil po ako dahil napakadelikado po once na ipilit po namin na may problem yung bike. Then, after po, ayusin lang din po na muna namin, and then after nun, deliver na po ulit. Okay, lastly, as a racer, kaya bang i-push kahit may problem pa rin during the race? As a racer po, pag talagang sobrang big na po nung problem, hindi na po talaga kaya i-push eh. So, if kaya po mag-change bike, ayun po, yun po yung magiging solution po talaga. Okay, pero pag may problem na ang bike, hindi na talaga. Hindi na po talaga. Okay, thank you so much, Thank you po. Cedric. Lastly, Okay. baka meron kang gustong pasalamatan, and please invite them to support you. Go ahead. So ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon, unang-una sa Panginoon, at sa mga tropa na nagturo sa akin kung paano ako maging siklista, at sa nagsusuporta ngayon sa akin kay Sir Norman Afable at sa COME ni Health Energy Asia by Dr. Odsman, at kay coach na nag-a-assist ngayon sa akin, kay Coach Jervin, and then sa mga pamilya, kay na lolo at lola, at sa lahat na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. At yun po, sana patuloy niyo po akong suportahan sa journey ko na ito. Ayun. Thank you so much, Cedric, sa Thank you po. pagpapaunlak sa amin sa Match Point. Thank you. Sana next time na bumalik ka dito, part ka na ng national Opo, team. sana Looking forward kami. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat, Cedric, at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong yahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.